Success is a few simple disciplines practiced every day, while failure is simply a few errors in judgment repeated every day. Jim Rohn. Welcome to our session 3, The Discipline of Abundance. Let's refresh some important lessons from our previous sessions. We've learned that the real wealth is in us. At mahirap i-manifest ang abundance if we have a conviction that we are poor. On the contrary, hindi pwedeng mapigilan mag-progress and eventually mag-succeed ang isang tao who decided to embrace the conviction na mayaman na siya. It is an identity change. Ang spirit of abundance ay isang identity change from identifying yourself na mahirap ka to identifying yourself na mayaman ka na. Not on the basis of what you have, but who you are. So ang first goal really is identity change before outcome change or even activity change. Parang ganito yan. Ang goal natin ay to become a reader, not just to read one book every month. Yung pagiging reader ay identity yan. Pero yung reading one book a month or one book a week, activity or outcome yan. Another example of identity change ay to become a business person as the goal and not just to do business. Now, there is a big difference in the two. Kaya nga maraming nagdenegosyo pero hindi naman nagiging negosyante. Kasi gusto nila yung outcome pero hindi nila gusto yung identity change. And so when the process takes place, hindi nila kayang i-tolerate. Hindi nila kayang i-bear. They want to have but they don't want to be. Embracing the spirit of abundance is changing to a new identity not based on what you have or what you do, but who you are. And who do you want to be? Kaya naman we discuss the difference of belief systems ng poverty and abundance because they gravitate towards different doing. That means decisions, actions, and interactions. At yung mga yon ay nagpo-produce ng different having or outcomes. And we learned that we release the power of our beliefs by speaking them, that our words are spiritual life force, energy, vibes, and spiritual substance. We've also learned na opportunities, not even money in itself, don't make people with poverty spirit in the long run to become rich. Naalala niyo yung mga lottery winners natin, si Donnie Reyes, di ba? 14 million gone in 3 months. Pero yung mga tao na may spirit of abundance, they can make riches even in situation that seems very challenging. Like yung 20 pesos ni Rodolfo at Rosil de Leon na ginawa nilang puhunan, roll it out, and eventually turn it into 450,000 pesos monthly income. So it is our internal beliefs and realities, yung spirit of abundance natin, that allows us to capture and sustain progress and success sa mga opportunities na nakikita natin. It is the spirit of abundance within us that empowers us to turn those opportunities into realities. On the contrary, the spirit of poverty in others, yun ang nagdi-discourage at nagdi-derail sa kanila from capturing opportunities and sustaining progress and success. So, ang next logical question natin is this: paano ko madedevelop ang spirit of abundance sa aking buhay? Paano ko mapapalakas ang influence or voice of the spirit of abundance sa buhay ko on a daily basis so that eventually I will manifest the financial and material abundance that I have envisioned? At ang sagot natin dyan ay ang discipline of abundance. Bakit ba importante ang discipline? But before we answer that, clarify muna natin ang discipline ay hindi punishment. Let's look at the verse in Hebrews chapter 12 verse 1. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Marami sa atin ay hindi gusto yung term na discipline. Most likely, nung bata tayo, na-associate natin ang idea ng discipline sa punishment. Sabi nga ng mga nanay natin kapag nag-aaway yung mga anak-anak nila, di ba? Sabihin sa kapwa nanay, disiplinahin mo yung anak mo nang hindi mauwi sa kulungan paglaki niyan, di ba? But there is really a big difference between discipline and punishment. Ang sundalo kaya pinapahirapan ng at least 6 months kapag pumasok ng training ay hindi para pahirapan lang, kundi para hindi siya mahirapan kapag nasabak na siya sa totoong digmaan. Ang preso kapag pumasok ng bilangguan
At dahil pinagbabayaran niya ang paglabag niya sa batas. Hindi siya dinidisiplina, kundi pinaparusahan siya para malaman niya na hindi niya na dapat ulitin ang kanyang mga pagkakamali once he goes out. Of course, meron ding part discipline doon, but that is primarily a punishment. Wini-withhold sa kanya lahat ng kanyang rights. Now, mukhang parehong pinapahirapan yung sundalo at saka yung preso. See, it's not pleasant. It is painful. Pero magkaiba ang purpose in mind at ang expected outcome. Doon sa discipline, meron kang harvest of righteousness and peace kung matatrain ka sa righteous disciplines. So, discipline simply means being trained in the right way. Proverbs chapter 3 verse 12 says, "Because the Lord disciplines those he loves, as a father the son he delights in." So, love is and should be the intention behind every discipline. I mean, if the father loves the son, he would discipline the son. He would train the son or the child or the daughter in the right way. In fact, if you are following a certain discipline or philosophy or teaching, ang tawag sa iyo ay disciple, which simply means a learner or a student or a pupil. Jesus said in John chapter 8 verse 31, "If you hold to my teaching, you are really my disciples." Now, let's illustrate why discipline is needed when there is power. Abundance is a spirit. It is a positive, life-changing spirit. And spirit is a vibe. It is an atmosphere or an energy. And energy is power. And power can be used beneficially for us or it can just be wasted. Para electricity or electrical power. Kung walang kuryente, useless ang electric fan, ang television, ang cellphone, at ang iba pang appliances sa bahay. But by channeling electricity properly, we can use it beneficially for us. Now, ang kidlat, no, or lightning, yan ay actually power din naman. It's also an electric power. Malakas. Pero nakakatakot at dangerous dahil ito ay electricity that is unchanneled. It is a power without a functional form. So, discipline is important dahil without discipline, yung positive energy and potential mo can be unrealized or even wasted. Let's have another simple story to illustrate this. Let's say si Kulas at si Ederito ay parehong na-invite ni Bert sa ating business platforms. Very excited sila. Sabi nila, eto na ang katuparan ng mga pangarap ko, sabi ni Kulas. Sabi naman ni Ederito, panalo to. Game na, Bert, game na. After ng coaching calls ni Bert kay Kulas at Ederito sa kanyang mga mentors sa Change Life Project, tinanong ni Bert si Kulas at Ederito, ano ba ang goals ninyo? Ngayong alam nyo na merong tayong roadmap sa ating financial destinations. Sabi ni Kulas, gusto kong kumita ng 1 million every month. Sabi naman ni Ederito, ako gusto ko at least 100,000 every month, starting maybe after 6 to 9 months or even a year after. So sabi ni Bert sa kanila, okay. After dito, however, dumiskarte na mag-isa si Kulas. Dinaan lang sa lakas ng loob, pero hindi na nagbigay ng pansin sa kung ano at paano ang mga dapat niyang gawin. In short, hindi niya binigyan ng pansin yung disciplines. Sabi niya sa sarili niya, dadamihan ko lang naman ng kausap ko and then ma-achieve ko na din yung 1 million a month na yan. Malay mo, matsambahan natin kaagad-agad, di ba? Si Ederito naman, nagpatuloy sa coaching roadmap ng Change Life Project. At nag-decide siya na ma-achieve hindi ang financial goals muna, kundi ang familiarity and mastery ng mga actions and executions ng mga successful leaders sa ating business platforms. So for the first 90 days, si Kulas ay busy, kakahanap ng tao or prospects, hoping mauwi agad ang mauusapan nila sa mga transactions or purchases. Tuwing walang purchase or transactions na magaganap, napofrustrate si Kulas. Sa kabilang banda naman, on his first 90 days, si Ederito naman ay naghahanap din ng mga tao or prospects para makapag-practice siya ng ilan sa mga skills or habits na applicable sa mga bawat meetings niya. Hindi niya muna iniisip kung mauuwi ang usapan nila sa successful transactions or purchases. Ang iniisip niya at the moment ay kung naging successful ba ang ginawa niyang executions or personal performance ng bawat habits or skills na maa-apply niya in every meeting. Ang goal ni Ederito, again, is familiarity and mastery of the disciplines. After 90 days, nagkita ulit ang dalawa kasama si Bert. Bagamat sinusubaybayan sila every week ni Bert, napansin ni Bert ang kaibahan ng focus ng dalawa.
Si Kulas ay nakafocus lang sa goal or outcome, kung papaano ito ma-achieve instantly or the soonest possible time. Si Edelito naman ay nakafocus hindi sa goal or outcome kundi sa system or habits or disciplines para eventually madali niyang gawin at ma-execute ang bawat essential skills or habits nito. At ang mga executions niya na to ang magpo-produce ng outcome. So in this meeting, bagamat nag-exert sila ng parehong amount of effort within that 90 days as they assessed it, pareha silang may tatlong transaction lang na successful. Hindi ganun ka-impressive ang results. Dahil dito, si Kulas ay frustrated at discouraged dahil hindi niya na-achieve ang results na gusto niya. Pero si Edelito naman ay hindi frustrated but very excited naman. Dahil alam niya na within the 90 days time na yon, na-build niya ang kanyang competence or mastery of the essential business skills, disciplines, or habits. Alam ni Edelito na meron tayong seasons. Meron tayong process of development and process of time na dapat i-consider. So in the next 90 days that followed, naging mas madali na kay Edelito ang mag-progress and succeed. Dahil habit na niya ang mga necessary skills para mag-succeed in his chosen business platform. Discipline is all about creating a system or habits so that you move closer and closer towards manifesting the abundance that you have envisioned. Sabi nga ni James Clear, your habits are shaped by the systems in your life. Outcome focus versus process focused. Madalas ang naririnig natin ay goal setting. Pero napaka-frustrating na experience ito sa marami dahil halos hindi nila na-achieve ang mga goals na siniset nila in a consistent manner. I mean, even ako, I have experienced that. Parang, wag na lang kaya tayo mag-set ng goals, hindi naman natin na-achieve. Just like in the case of Kulas, ang mga tulad ni Kulas at most of us ay outcome focus at hindi binibigyan pansin ang process na magdadala at magbubunga ng mga outcomes na yan. We are not to say na hindi ka magsaset ng goals. Of course, you have to set a goal. Pero ang goal setting is just the other half of the coin. Dapat meron din tayong discipline setting na gagawin. Ang mga taong tulad ni Edelito naman ay outcome aware but process focused. Bagamat pareha silang may spirit of abundance as their foundation and source of energy, yung nag-focus sa process ang nagkaroon ng discipline of abundance at mas may fruitfulness sa ginagawa niya. Again, James Clear said, goals are good for planning your progress and systems are good for actually making progress. Goals can provide direction and even push you forward in the short term, but eventually, a well-designed system will always win. Ang discipline setting ay ang pagbibuild ng actions and execution roadmaps para maging habits or system na ang pagpuproduce ng results over the course of a reasonable time. So, hindi ito instant. Hindi parang nagtanim ka ngayon, bukas meron ka ng bunga. Of course, ultimately, mamumunga yan. But kailangan mo ng discipline to take care dun sa mga itinanim mo. Discipline is about building systems and habits for yourself, your team, and your business. And afterwards, let your business build your income. Sa pamamagitan ng discipline, ang isang kaisipan or mindset or kakayahan, skill set na fueled or inspired ng spirit of abundance ay eventually magiging automatic. Magiging parang muscle memory mo na yan. By discipline, you spend less time and energy making abundance-inspired or abundance-driven decisions, actions, and interactions dahil ito ay na-i-program mo na sa iyong subconscious mind para mag-autoplay. In short, mabilis ka na mag-decide, mabilis ka nang kumilos, mabilis ka na mag-react. Why? Because naging built-in na yan sa subconscious mo. Kapag ang isang belief or behavior, ang isang mindset or skill set ay hindi po automatic or habit sa atin, then discipline is absolutely needed. We can either become the architect of our habits or the victims of our habits, sabi nga ni James Clear. So, yung pagiging mahirap ng isang tao at paulit-ulit siyang nauuwi sa buhay na hindi makapag-progress, actually, yan ay automatic habits din na na-built over time. Pero ang foundations niyan ay the spirit of poverty. Discipline is the ultimate tool of system and mastery.
Kung gusto mong mag-build ng habits, kung gusto mong maging automatic sa'yo ang mga bagay na nagpo-produce ng income, indirectly or directly, then discipline ang kailangan natin. Kaya kailangan natin ang discipline. Kapag ang desired beliefs and behaviors in life and business ay hindi pa automatic, habitual or routine, then talagang kailangan natin ito. Once ang desired beliefs and behaviors natin ay naging habit na, then there's no need for discipline anymore. Discipline has done its job already. Discipline allows us to learn and program new belief systems, new mindsets, or new skill sets into our subconscious mind so that we can perform them with minimal thought and action. Just like our opening quote from Jim Rohn, success is a few simple decisions practiced every day, while failure is simply a few errors in judgment repeated every day. So goals are what we foresee, but discipline, that's process or system, is what we follow. Ulitin natin. Goals are what we foresee, but discipline is what we follow. May disadvantage kung nakafocus ang isang tao sa goal at hindi sa discipline. Karaniwan kapag na-achieve niya na yung goal, humihinto na ang tao para gawin yung discipline or process. They get the goal and stop playing. Pero yung nakafocus sa discipline, they get the goal and they keep on playing. And so they can repeat getting the goal over and over again and even set higher goals after that. I recommend that you also read the book of James Clear, Atomic Habits, or yung kay Charles Duhigg na habit mismo. No? And this will give you a better framework of the power and potential of disciplines and habits. Again, James Clear said, you don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. And just like his recommendations, we also believe in systems-first thinking, which means falling in love with disciplines and mastery more than falling in love with the goal. Obviously, ang mundo natin ay tumatakbo sa goal-first thinking rather than systems-first thinking. Kaya sa mga movies and telenovelas, mas may glorification kapag na-achieve ang mga goals rather than na ma-master ang isang discipline. Pero may danger din kasi ito. Karaniwan, ang sinasabi natin sa sarili natin, kapag naging milyonaryo na ako, then. Kapag naging macho or sexy na ako, then. Kapag kumikita na ako ng 500,000 a month, then. Magiging masaya na ako. All of these things appear na magiging masaya ka kapag na-achieve mo yung goal. But this first goal mentality ay hindi expression ng spirit of abundance because of the belief na wala pa sa'yo ang gusto mo. So your feelings and emotions are dependent on external presence or absence of an achievement. Ang systems first mentality ay in agreement with the spirit of abundance. Dahil kung naniniwala ka na right after mo sinet yung goals mo, then you have to train your feelings, emotions, and thoughts as if na-achieve mo na right now, at the present moment, yung goals mo. Then you proceed in doing the actions and executions with joy and excitement as if the goal has already been achieved. And every time you perform the system, the process, the action, the execution, then you are already bringing the experience of happiness every single time. So it doesn't matter kung ma-achieve yung goal at that time, but the moment pa lang na ine-execute mo yung process, yung discipline, you feel as if it has already been achieved. Again, your mind cannot tell the difference between imagination and reality, and that's what we are really considering. So, nagiging source of indicator mo ng happiness, joy, and executions ay yung process, yung system, or yung discipline more than the goal. Now, this is important. Kasi kunwari, pupunta ka ng gym para mag-workout. At yung pagpunta pa lang sa gym, ang iyong source of happiness, joy, and excitement, then you will keep on doing that. Otherwise, 3 linggo ka pa lang sa gym, wala ka makikitang masyadong changes sa katawan mo. Then, kung goal-oriented ka, kung goal-focused ka, goal-first ka, then baka ma-discourage ka na. And that is where really people get frustrated a lot. Pero kung systems-first ka, every time you perform the system, you feel like you've done a great job already. So, you are able to progress more with this kind of thinking. You focused on the process more than the goal. We don't deny the goal, that sets the direction, but you focus on the process. So if being able, for example, to share the hope and the benefits of your product or offering is the indicator of your happiness and joy,
Then every time na nakakapag-engage ka ng prospect, whether mauwi ito sa sales or not, tulad ni Ederito, then you feel like you have, achieved a sense of happiness, joy, and excitement. And so by associating your wins, your happiness, your joy, sa discipline rather than sa goals, you will eventually get better at what you do a lot. And what you do best will bring you progress and success.